Nandito tayo sa May Diliman Bonsai Society, tapat ng UP campus para kumain imbis na mag-plant shopping. At yung gilid ng path kung saan naglalakad si Kuyang nakasando yung pinaka-parking area dito. Nakailang daan na ako dito pero ngayon ko lang nalaman na may hidden resto pala sa tabi lang ng kalsada. Handa na ba kayong pumasok sa gubat? Parang wala akong napansin na malalaking signage maliban sa nakapaskil dun sa pinto nila. Pagpasok pa lang, parang transported ka sa isang backyard ng bahay sa probinsya. Sa kalagitnaan, matatagpuan yung kusina at counter. Ang policy ay pay as you order at mostly self-service. To the right yung water station kung saan may cooler din ng ice and yung mga baso. Nasa pinakalikod yung main dining area. Bench style ang setup para naha-highlight yung feeling ng pagsasalo-salo. Parang picnic lang ang peg. At syempre, hindi mawawala sa decor ang mga bonsai at iba't ibang assortment ng halaman na bumubuo ng gubat feels. By the way, please subscribe for more resto tours and reviews. As for other decorations, kala ko nung una, kaibang lighting fixture to . Yung pala parang floating library siya. Itong side yung pinakapambihira siguro kasi tila may movie props na mukhang galing sa set ng Shake, Rattle and Roll. Pero sa ilalim naman yung fish tank na mukhang self-sustaining kasi parang di naman gumagana yung electric pump pero may aquatic plants naman for oxygen. And yung motto nitong resto, kamayan lang po sa gubat. At sa ilalim ito yung trash area kasi self-service din ang pagliligpit ng kinainan. At dahil magkakamay tayo, hindi mawawala ang hand wash station. Huwag nang magpatumpik-tumpik, mag-o-order na tayo at ito na ang menu. By the way, may menu rin sila for take-home items. Yung order namin, basic lunch, isang halabos na hipon for 240, dinakdakan for 220, na good for sharing na yun, pwede na for 1 to 2 people. Beef tapa for 175, regular yung in-order namin kasi pwede kang mamili kung regular o flakes. Ang dinakdakan at sisig madalas na ipinaghahambing, pero mas pino ang pagkakahiwa ng sisig so mas chunky ang dinakdakan. Traditionally, may utak ng baboy ang dinakdakan kaya raw mas creamy ang texture nito. Yung iba naman, sinasubstitute yung utak sa mayonnaise para ma-achieve yung same level ng creaminess. Pero yung sa version ng gubat, walang utak o mayonnaise. Mas malaki nga naman ang hiwa kaysa sa sisig at notable yung lutong nung balat at maraming bits ng ginger. Dun sa halabos na hipon, you get 6 pieces ng medium-sized shrimp na parang nasa garlic butter sauce. Pero hindi sintamis gaya ng mga natitikman ko sa mga paluto. Para sa presyong 240, hindi mura pero generally mas mahal naman talaga ang hipon sa mga restaurant. Gaya nung ibang rice meals, may kasamang pako salad yung tapa pero di siya silog. Medyo masarsa yung tapa nila pero di lumalangoy sa sauce at tender ang meat. Tama lang yung timpla at alat. Ito na yung pako salad once na nahalo na, and yung quality ng kanin bagay sa pagkakamay. Hindi naman masyadong malagkit. At may surprise kasi sinabawan pala nila ng adobo sauce yung kanin. Here's another look at their entrance and exit area. Very peaceful and secluded. Parang di mo akalain na may busy road dyan lang sa labas. Thanks for watching. Please subscribe for more videos like this.